Nagsisimula ang kwento sa isang mahinang bagong silang na nahihirapang huminga sa unang pagkakataon. Dumating 3 buwan ng maaga, napakaliit at marupok ng kanyang katawan, kaya kahit ang mga nurse ay bumulong, hindi sigurado kung tatagal siya hanggang umaga. Tumakbo ang kanyang mga magulang mula sa isang lugar patungo sa isa pa, nagmamakaawa sa sinumang maaaring tumulong, at mahigpit na kumapit sa pag-asa gamit ang nanginginig na mga kamay. Sa sobrang desperasyon, gumawa ng imposibleng desisyon ang kanyang ama. Ibinenta niya ang kanilang apartment para kumuha ng mangkukulam na magsagawa ng sinaunang ritual. Nawala ang bahay ng pamilya, lumipat sa isang masikip na kwartong inuupahan, at muling sinimulan ang kanilang buhay mula sa wala. Gayunpaman, tuwing naaalala ng kanyang ama ang sandaling iyon, ngumingiti siya sa gitna ng malabong mga mata, mahinhing tumatawa, dahil laban sa lahat ng inaasahan, nakaligtas si John Men. Pero nag-iwan ng marka ang pagkaligtas. Habang lumalaki siya, may dalang banayad na kahinaan si John Men sa kanyang sarili. Palagi siyang nakaramdam ng kahinaan at hindi nakakasabay sa mundo, kumbinsidong siya ang pinakamabagal at pinakamabagal na batang nabubuhay. Tahimik at malayo sa iba, namuhay siya sa sarili niyang maliit na sulok hanggang sa araw na nakilala niya ang 3 iba pang batang kasing ligaw niya. Mula noon, ang 4 ay naging hindi mapaghihiwalay, 4 na maliliit na musketeer na mas mahigpit pa sa magkakapamilya. Ginawa pa nilang masaya ang kanilang mga pagkakamali, hinahamon ang isa't isa na maging mas nakakatawa at mas tanga kaysa sa iba. Pagsapit ng high school, lalo pang lumalim ang kanilang pagkakaibigan. Bawat isa sa kanila ay naging magandang gulo sa sarili nilang paraan. Si Troong ang ginintuang prodigy, laging nasa unang pwesto, at pinapangarap na maging pangulo balang araw. Ngunit sa likod ng kanyang katalinuhan ay may isang dramatikong kaluluwa, isang maliit na pagbaba sa grado at magluluksa siya na parang katapusan na ng mundo. Hindi tulad ng karamihan sa mga nangungunang estudyante, marunong din siyang lumaban na nagpalayo sa gulo. Isa pang kaibigan ang napupuot sa pag-aaral, kaya naman pinagkadalubhasaan niya ang sining ng pagtulog ng bukas ang mata, tinatawag itong ipagpasok sa nirvana. Umaasa ang kanyang ina, isang madre, na ipagpapatuloy niya ang landas ng pamilya sa budismo, habang ang kanyang tanging nais ay ang walang patid na pagtulog. Pagkatapos ay dumating si John Men, hindi na mumukod tangi sa paaralan o sa sports, hindi naman lalo na gwapo, hindi bababa sa sarili niyang pananaw. Sinabi niyang siya ay karaniwan lang, ngunit kahit papaano ay mahal na mahal siya ng lahat. Mga dalagita, mga tiyahin, kahit mga bata ay natagpuan siyang kaakit-akit, mapagmalasakit at nakakatawa. Naniniwala siya na dahil sa kanyang nakakatawang ngiti at sa kaibuturan niya, pinangarap niyang maging isang maalamat na iri. Huli na dumating ang higanting mahal, si Du Chien. Dati-rati isang puno ng pag-asang bituin sa basketball, ngunit winasak ng isang pinsala ang pangarap na iyon at tila may natanggal din sa kanyang ulo. Patuloy siyang nagreklamo na ayaw siyang payagan ng kanyang mga magulang na ampunin si Iggy, na kalaunan ay naging ganap na baka. Isang hapon, dinala ni John Men ang grupo sa kanyang maliit na EA studio. Habang naglilibot-libot ng tamad si Nabok at Taetrong, biglang naramdaman ni John Men na may gumagalaw sa loob niya. Ibahagi ang iyong mga saloobin sa mga komento.